Sa ating pong pangunahing balita, tuloy-tuloy po ang pananalasa ng Bagyong Tino sa mga lugar na dinadaanan nito sa Kabisayaan. Una nga pong naglandfall ang bagyo sa Silago, Southern Leyte kaninang alas 12 ng madaling araw. Binayo nito ang Camotes Island at unti-unti ngayong lumalapit na sa Cebu. Huli pong namataan ang bagyo sa may karagatan malapit sa San Francisco, Cebu. Tatawi rin po ng naturang bagyo ang buong Kabisayaan patungong Palawan hanggang sa ito'y makalabas sa West Philippine Sea bukas ng umaga. Sa ngayon po'y nakataas na ang signal number 4 sa western at southern portion ng Leyte, northern at central portions ng Cebu, Camotes Island, Bantayan Islands, northeastern portion ng Bohol at Negros Occidental at maging sa Guimaras, central at southern portion po ng Iloilo at southern portion ng Antique. Habang signal number 3 naman sa Cuyo Islands, southern Leyte, central at eastern portions ng Bohol, northern portion ng Negros Oriental, central portion po naman ng Negros Occidental, nalalabing bahagi po ng Iloilo, southern portion po ng Capiz at central portion po ng Antique. Nakataas naman ng signal number 2 sa ilang bahagi po ng Masbate, Oriental at Occidental Mindoro, pati rin po ang ilang bahagi ng Samar Provinces at nalalabing bahagi ng Leyte at maging Biliran. Signal number 2 rin sa nalalabing bahagi po ng Bohol at Cebu, central portion po ng Negros Oriental, nalalabing bahagi ng Negros Occidental, Siquijor, nalalabing bahagi ng Capiz at Antique, Aklan, Caluya Islands, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Siargao, Bukas Grande Islands at Camiguin. Nakastaas din po ang signal number 1 sa ilang pong mga lugar sa Bicol, Visayas at maging sa Mindanao. Sa kaugnay na balita, mga kapatid, suspendido pa rin ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw ng Martes, November 4 dahil pa rin sa pananalasa ni Bagyong Tino. Walang pasok all level sa Masbate, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Samar Provinces, maging sa Romblon at Oriental Mindoro. Wala ring pasok sa lahat ng antas sa Rizal at San Jose sa Occidental Mindoro, Buena Vista at Gasan sa Marinduque. Maging sa Coron, Cuyo, Puerto Princesa, Rojas, San Vicente at sa Taytay sa Palawan. Wala ring pasok sa Ginobatan sa Albay, Caramoan at Tinambak sa Camarines Sur, Virac sa Catanduanes at ilang bayan sa Aklan at Capiz. Suspended din all levels ang klase sa Pontevedra, Capiz. Sa ilang mga bayan sa Antique, Negros Occidental at maging sa mga bayan sa Iloilo kasama ang Iloilo City. Preschool to senior high school naman ang wala ring pasok sa Maayon, Capiz at sa Caluya sa Antique. Sa ilang pang mga tampok na balita, pakakasuhan po naman daw ng National Bureau of Investigation o NBI sa Justice Department ang ilang pang opisyal na sangkot sa flood control scandal simula po sa susunod na linggo. Wala pa pong pangalang inilalabas ang NBI pero ayon sa trusted source ng News 5, kabilang dito ang isang kongresista at isang senador lamang. Kabilang po sa irekomenda nilang reklamo sa DOJ ang public corruption, malversation at bribery. Ito na po ang ikalawang batch ng rekomendasyon ng NBI. Kabilang po sa mga unang nilang inirekomendang sampahan ng reklamo sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, ang kanyang assistant at sidekick na si Bryce Hernandez, dating Congressman Zal Dico, dating Senador Bong Revilla at ilang pang negosyante at kontratista. Naghain naman po ng sampina ang Department of Justice o DOJ laban sa 5 respondent na sangkot din daw sa manumalyang flood control projects dyan sa Bulacan. Kinumpirma yan ni Prosecutor General Richard Fadulion sa isang text message. Hindi na pinangalanan kung sino-sino ang mga ito. Pero una nang binanggit ni Fadulion noong isang linggo ang planong pagsisilbi ng sampina kina dating DPWH engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez, RJ Domasig at maging si JP Mendoza. Ayon kay DOJ spokesman Polo Martinez, noong isang linggo lamang din na ihain ang sampina. Nakaschedule na rin daw ang unang pagdinig para sa kanilang preliminary investigation na mangyayari sa Nobyembre 10. Samantala po makakatipid daw ang DPWH ng hanggang 60 bilyong piso sa susunod na taon. Kaya nga po'y matapos nitong ibaba ang halaga ng construction materials para nga itapat sa totoong presyo nito sa merkado. Nauna pong pinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. na ibaba ng 50% o kalahati ang presyo ng construction materials ng mga proyekto pong infrastruktura ng gobyerno. Yan daw nga po'y para mabawasan ang oportunidad ng pagnanakaw na naman
Pero sabi po ni DPWH Secretary Vince Dizon, matapos nilang busisiin ang presyo ay may mga materyales daw na sadyang overpriced ng hanggang 70%. Lumagda si Dizon ng kautusan para po gawing opisyal na ang bagong price guide. Sa kabila po na mas mababang presyo ng materyales, tiniyak ni Dizon na hindi bababa ang kalidad ng mga proyekto. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!